Hello and welcome once again sa atong Sir Jarrell TV and I hope nagakanunay kamo nga naa sa maayong nga kamot kauban ang atong buhi nga Dios and we are always nagaampo nga kita nagalambok sa atong spiritual journey as we study the Word of God and I hope nga mo tanaw ka mo sa YouTube channel na to sa Sir Jarrell TV YouTube channel and also sa TikTok account na to diha Sir Jarrell, the same Sir Jarrell TV TikTok account. You can click follow and also sa YouTube you can click subscribe button dayon ko kamo diha sa tema nga God's timing and human participation on God's creative process. Ibig sabihin mga kagsunan, no? God's timing and human participation on God's creative process. No? Sa Bisaya pa, ang panahon or panyempo sa Diyos sa pagtiempo sa Dios o ang pag-ambit or pagkiguban sa kahimuan sa Dios, no? Diya sayang itawag nga creative process mga kaigsunan, no? Mo na siya ang atong tema karon mao kana siya ang pamanahon or tempo sa Dios mga kaigsunan ug ang pag-ambit or pakig-uban sa kalihukan sa Dios diya sa iyang pagbuhat, no? Mga kaigsunan mao kana ang atong tema, no? Diya sa Genesis chapter 2 verse 5 verse 6 makita nato makakaton diya sa mga makita nato diya ang kondisyon sa kalibutan sa wala pa gihimo sa tao sa Dios ang tao, wala pa niya giumol ang tao, no mga kaigsunan. And also diya nato makita ang kahalagahan mga kaigsunan, the importance of human participation on God's creative process mga kaigsunan or ang pakig-ambit, pakig-uban nato diya sa Dios diha sa iyang pagbuhat dinhi sa kalibutan mga kaigsunan. And aduna kitay mga pipila ka mga pagtulunan o matun-an nato diha sa atong verse mga una sa tanan mga kaigsunan nga matun-an nato diha mao ang gitawag nga pagsalig nato diha mga kaigsunan. Ang pagsalig ang pagsalig sa pamanahon o panyempo sa Dios mga kaigsunan. Ginatuduan kita mga kaigsunan nga musalig or to trust in God's timing. Musalig kita diha sa panyempo sa Dios mga kaigsunan. Na atong basahon balik mga kaigsunan, no? Verse 5 mga kaigsunan atong basahon. Atong basahon sa verse 5. Ano? Mao kini atong mabasa sa chapter 2 verse 5. In the book of Genesis chapter 2 verse 5. Itong basahon mga kaigsunan balik ha. Chapter 2 verse 5. Ug wala pa'y tanom sa kapatagan og diha sa ibabaw sa yuta ug wala pa'y tanom sa kapatagan
nga misugod sa pagturok. Kay si Jehova nga Dios wala pa nagpaulan sa ibabaw sa yuta. Ibig sabihin mga kaigsunan, diyan nato makita ang pagsalig na to, no? The same sa pag specific nga panahon sa Dios sa ah, tiempo sa pagtanom mga kaigsunan, ang Dios diyan nato makita nga aduna gid siya plano, naa siya specific timing in his according sa iyang time mga kaigsunan. Nagapahinumdum na sa to ang iyang tempo or timing niya sa atong kinabuhi mga kaigsunan, isip mga Kristiyanon. Usahay makaingon ta nga makaingon ta sa atong kinabuhi sa espirituhanon nato nga kinabuhi nga wala may nahitabo, there is no changes mga kaigsunan, no? Wala ko nag-grow or something wala man ko nag-grow isip Kristohanon, no? Or walay nagakahitabo nga something gina-expect na to nga something great mga kaigsunan, no? Sometimes diya sa atong pagtubo, no? Gi-illustrate na diya ni illustrate na diha nga kita di ay, no, i-create sa Ginoo og naa siya timing sa atong kinabuhi, no? Naay timing ang Dios mga kaigsunan. Makita na to diha. Now let us read mga kaigsunan sa Book of Ecclesiastes, no? Tanaw nato mga kaigsunan, no? Atong tanawon diha sa Book of Ecclesiastes, mao kini ang atong mabasa mga kaigsunan, no? Ecclesiastes chapter 3 mga kaigsunan, atong tanawon mga kaigsunan. Dito sa Ecclesiastes chapter 3, no? Atong makita diha kaigsunan, no? Ingon diha chapter 3 verse 1, adunay panahon alang sa tanang butang ug panahon alang sa tagsa-tagsa katuyo ilalom sa langit, no? Panahon sa pagtawo verse 2, panahon sa pagkamatay, panahon sa pagtanom ug panahon sa pag-ibot ni adtong natanom. Siya ang nagtudo kanato nga mosalig kita sa iyang kapanahonan. No, usahay makaingon ta nga ngano man na ang uban nga i-compare na to atong kaugalingon sa ubang tao, no, sa especially if sa church, no, dili gid nato na maiwasan ang pag-compare sa mga new members, old members, mingon ang uban nga murag wala man siya kausaban nga dugay naman na siya, no, wala man siya changes, wala man improvement, no. And then usahay makaingon ta nga imbis nga atong i-lift up ang mga brethren mga kaigsunan, atong ginalukdan nga dugay na sa pagpangalagad, wala siya naga-improve mga kaigsunan, no? Manginana ba, no? We compare one with another sa atong gitawag nga process, no? Pero di ay, no, diri sa Genesis atong makita diha sa Genesis chapter 2 pa lang mga kaigsunan, makita na nato, no, nga ang Dios di ay siya ang tag-iya sa kapanahunan, and even sa atong spiritual life siya ang naga-sustain mga kaigsunan, siya ang nagapatubo niya anak, no. Makita po nato sa ubang mga balasahon sa Biblia mga kaigsunan nga ang atong kasing-kasing susama siya sa yuta, no, susama sa yuta, unya ang pulong sa Dios susama sa lisong ginatisok sa Dios atong kasing-kasing. So, may kanya-kanya dahil na siya nga kapanahunan kung kano sa mag-mature ang usa ka spiritual brethren nato mga kaigsunan, no? So, we cannot judge them but only pray for them, and also we can help them nga mag-grow mga kaigsunan. But we cannot judge or we cannot kundi we can always trust. Magkasalig kita diha sa kapanahunan og tempo sa Dios mga kaigsunan, no? Napudong sa dili lang po diha sulod sa simbahan mga kaigsunan ato ma-apply ang itawag nga trust in God's timing o pagsalig sa tempo sa Dios, no? Usahay makita po nato na siya sa
pag-evangelism, mga kaigsunan, no? Sa pag-evangelism, when we evangelize, no? Di ba usahay mingon ta nga dugay naman na siya nato gi Bible studyhan, dugay naman na siya gi ginapalo up nato, wala pa gyud di siya didawat sa Ginoo, mga kaigsunan. Because again, ang trabaho nato isip nga mga kaanakan sa Dios is just to proclaim the word of God and wait and trust, no? Salig sa kapanahunan o tempo sa Dios kung kanus-a na siya, no? Makasabot, maka-realize sa atong pagkamakasasala. Ingana na ka patient ang Ginoo sa tuwa mga kaigsunan, no? Nga naa siya specific time kanato ginapaabot ta niya. That's why kung nagatuon kita sa ginatawag nga dispensation, no? The dispensation of God, the divisions of the Word of God in time, mga kaigsunan, kita karon naa kita sa church age o naa kita sa gitawag nga dispensation of grace, mga kaigsunan. So tungod sa ginatawag nga dispensation of grace o grasya sa Dios alang kanato, mga kaigsunan, no? Nagahulat ang Dios o naga-desire ang Dios nga ang tanan maghinulsol diha kanato. Una nga kita gaata sa Ginoo diha nga mosalig gayud sa atong buhi nga Dios nga siya mao magpatubo sa iyang pulong, no? Kini atong ginabuhat karon. Wow, ang atong ginabuhat sa pag-live, pag-spend, pag-invest nato og time, pag-invest nato og mga resources, mga kaigsunan, no? Praise God, no, sa mga resources na gihatag sa Dios kanato nga mas mo improve ang atong recording sa atong ministry sa online, mga kaigsunan, because it is God's timing, mga kaigsunan, no? And His time, He will help us. Siya mao ang magdala niini nga mensahe sa mga tao nga nagakinahanglan sa pulong sa Dios. That's why the first point that we will learn diya sa Genesis chapter 2 verse 5 to 6 is to trust in God's timing, mga kaigsunan. Pagsalig diha sa tempo sa Dios. Pagsalig diha, magsalig kita diha sa ginatawag nga kapanahunan sa Dios individually kanato, because naay purpose ang Dios. So say makaingon ta nga tinuod di siya, mga kaigsunan, personal experience, mga kaigsunan, especially kini atong trabaho sa pag-record o video, pag-live, no? O siya makaingon ta nga murag gulay wala siya wala nagakahitabo throughout the process kay nga no, mingaw kayo, ako lang with the camera and with my mommy dinhi, no, ako lang usahay, no? Wala nagapaminaw na maka-question ka sa imong tawhanon nga naabay nagapaminaw ni ini nga live, no? But still nga video recording naabay nagapaminaw ni ini, no? But trusting in God's time di ay, no, nga ma-realize na to in the long run ginagamit sa Dios nga ma-reach out na to ang mga tao nga naa sa layo, ma-reach out na to ang mga tao in His time nga kini nga video mo abot ni siya sa imuha nga ma-bless ka, mga kaigsunan, no? Diha magamit na to na in ministry, trusting in God's timing in the ministry. Ang una na to na kuan ganina, trusting God's time in our spiritual growth, di ba? Di ano to makita. And then ikaduha na pod sa atong career or sa atong mga kabataan to. Saan ako na pastor pag-apply ang pagsalig diha sa kapanahunan or tempo sa Dios, mga pastor. Ma-apply na to na siya when we wait upon the right time sa Ginoo sa atong kinabuhi, no, sa atong pag-eskwela, no, di ba? Nag-eskwela ang atong mga kabataan. While we do the purpose of God diya sa eskwelahan, no, wait for your right time nga hihatag sa Ginoo sa imo nga, di ba, say daghang kaitag mga pangandoy nga mauni, gusto nako maabot ni siya, no, gusto nako cellphone, gusto nako ang technology, no. But it takes process, mga kaigsunan, no, mo na nga maghulat gid kita, no, hulat kita sa right time, no, especially sa mga kabataan nga
madali lang kaayo dali lang kaayo ma-entice sa kuan sa ginatawag nga gugma, mga kaigsunan, no, dali lang kayo ma-entice diya sa pagugma. Maingon nga gusto na ko magminyo dayon, wala pa gani ka mag-eskwela, no, gusto na ko nga mag-drive og car, di gani ta kabalo mo drive og car, di ba? So in our life ginatudloan kita diha sa ginatawag nga sa Genesis chapter 2 verse 5 nga musalig og maghulat diha in his time, mga kaigsunan, because ang pinaka-perfect nga time sa Dios alang kanimo ug alang kanako mao ang pinaka-the best nga time, mga kaigsunan. Ang God's timing mao ang always nga perfect, no, always on time. Peter chapter 5 verse 6, no, ingon siya dinhi, busa magmapaubsanon kamo sa inyong kaugalingon ilalom sa gamhanan nga kamo sa Dios aron kamo ituboy niya sa igo gayod nga panahon, no. That's why diya sa 1 Peter chapter 5 verse 6, no, in English, humble yourselves therefore under the mighty hand of God that He may exalt you in due time. No, mga kaigsunan, makita nato diha nga ang Dios di ay will promote us, will put growth, magahatag ka nato og spiritual growth sa sakto og tama nga panahon. No, usahay mayon kita nga excited ra ka ita, no? Excited ra ka ito sa result nga gusto nato dayon nga mo success, mo lambo dayon, mao na ang uban na maahat bitaw, ma-abort ang blessing sa Dios because dili pa sakto sa panahon, no, dili pa sakto sa oras nang basa na nag-ampo ka, mga kaigsunan, no, dugay na kay ka nag-ampo sa imong motor o unya apan your heart is not right, no, you're not ready, dili na ihatag sa Dios mo. Mo na nga makaingon ta nga wala tay dili ta dapat nga masilo o masilos nga ang ano man to nga akong kauban nga pastor nga gitagaan man siya og mauni, tagaan siya og motor, gitagaan siya og mga panalangin, no, especially sa mga Kristohanon, no, nga maingon nga masilo siya sa panalangin sa uban, no, dili kay ngano man trusting in God's timing. Ingon pa ni Peter diha, no, busa inubsanon kamo sa inyong kaugalingon sa ilalom sa gamhanan nga kamo sa Dios aron kamo ikatuboy niya gayod sa igo gayod nga panahon. God's timing, no, mo kana siya, no, trusting in God's timing. Kasi kung dili kita mo trust sa atong promotion, sa atong spiritual growth, sa atong ministry, no, insigida la dasman dayon walay pangayo og giya diha gikan sa Dios, mga kaigsunan, no, ingon pa sa Proverbs nga dili kita musalig diya sa atong kayo, lean not on your understanding, no, dili kinahanglan nga mo trust kita diya sa atong buhi nga Dios. Mao na siya ang atong una nga lesson nga matun-an diya. Daghang salamat and God bless us all.